At yung sabi ni kapatid na Gabriel na ito ay puro daw pagbibintang yung aking sinasabi, na tungkol po doon sa ibang libro na kanilang ginagawa. Puro daw pagbibintang. Hindi po pagbibintang, mga kapatid. Totoo po. Si Cabornok, ito pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Si Cabornok, nagdududa siya sa aral ng Biblia. Nagdududa siya na ang salita ng Diyos ay kayang baguhin ng isang tao. Mas naniniwala po si Cabornok na ang krus, yung kwentas na krus, yung kahoy na krus na hawak-hawak nila, mas po naniniwala sila doon po sa krus na isinusulat dito sa noo sa mga tao, na yun ay makapagpabago sa buhay ng isang tao, makapagpalayas o makapag-alis ng kademonyuhan ng isang tao. Yan po kasi ang kanilang aral dyan . Pero sa salita ng Diyos, nagdududa itong si Cabornok. Etong sinabi niya, kahit tatakan mo daw ng krus sa noo ang isang tao, nakakapagbabago ba ito ng tao? Grabe. Sige nga, ibabalik nga natin sa kanya ang tanong. Ito ang tanong. Kahit tatakan mo ng salita ng Diyos o aral ng Diyos ng isang tao, tanong, nakakapagbabago ka ito ng isang tao? Ang sinabi ni Cabornok, kaya bang baguhin, sabi niya, ang salita ng Diyos ng isang tao? So, nagdududa si Cabornok, mga kaibigan. At ito pa, mga kapatid, na nakakatawang si Cabornok ay isang nagsasabing mangangaral, defensor ng Katoliko, pero nakakaawa nga, mga kaibigan. Kasi, mga kapatid, para kay Cabornok, hindi na daw kailangan ang kaligtasan, hindi na daw kailangan manampalataya ang isang tao para makamtan ang kaligtasan. Sinabi yan ni Cabornok, mga kaibigan, dahil po sa aking pagtutol doon po sa krus na hindi kayang baguhin ang isang tao ng krus na isinusulat sa noo, parang bilib na bilib itong si Cabornok na kayang baguhin. Pero mga kapatid, ay hindi siya naniniwala na kayang baguhin ng salita ng Diyos ang isang tao. Pero naniniwala siya na yung isinusulat na krus sa noo o sa krus na kwintas ay kayang itaboy ng demonyo o kademonyuhan o kasamaan ng isang tao. At ayon pa sa kanya, hindi na daw kailangan ng pananampalataya para ang isang tao matanggap ang kaligtasan. Heto, mga kapatid, ang kanilang sinasabi, ewan ko kung ano po ang palagay ninyo, mga kapatid. Makinig lamang po kayong mga miyembro ng Katoliko, huwag muna kayong magalit. Pero ito po ang aral ng mga Katoliko na taliwas at wala sa Biblia. Isa pang video na aking ipakita na kung ikaw daw ay may sakit, ito, panuorin na lang po natin, mas maganda. Isang defensor po ito ng Iglesia Katolika. Pag gusto nyo ng magandang mensahe sa buhay nyo, magdasal kayo kay San Gabriel. Yan. Pag gusto mo daw ng magandang mensahe sa iyong buhay, magdasal ka daw kay San Gabriel. Pag gusto nyo ng proteksyon, lalo na sa mga demonyo, magdadasal kayo kay San Miguel. Pag gusto... Yan. Kung gusto mo daw ng proteksyon sa mga masasama o sa mga mangyayari sa buhay mo, kung gusto mo daw ng proteksyon mula sa mga demonyo, magdasal ka daw kay San Miguel. Kay San Miguel ka daw magdasal, mga kaibigan. Natatawa po ako dito, mga kapatid, no? Kahit anghel, pwede palang dasalan. Ayon sa mga defensor ng mga Katoliko, ano? Ano pa?
Gusto naman ninyo ng kagalingan, no? Nagdadasal kayo kay San Rafael. Mabuting paglalakbay din. Mabuting paglalakbay. Kung may sakit ka naman, magdadasal ka din daw kay San Rafael. So hindi, ewan ko, so yan po ang sabi niya. Yan daw ay kaya kang pagalingin, magdasal ka lang kay San Rafael. Tuloy po natin. So ito yung tatlong arkanghel na ating kinikilala ng simbahan at mismong ng Biblia. Oh, Yun daw ang mga arkanghel na kinikilala ng simbahang Katoliko at ng mismong Biblia, sabi niya. Ito pa, meron pa mga kapatid. yung mga Katoliko, humihingi sila ng intercession ni Padre Pio at pagka sila'y gumaling, nagkiklaim sila, salamat Padre Pio, pinagaling mo ako. Yun. Si Padre Pio daw nakakapagpagaling ng may sakit, mga kaibigan. Ayon po sa defensor ng mga Iglesia Katolika. Pag humihingi daw sila ng intercession kay Padre Pio, kasi sikat na sikat po sa Iglesia Katolika itong si Padre Pio, mga kaibigan. Pag meron daw silang sakit at lumapit sila humingi ng intercessor kay Padre Pio, at kapag sila'y gumaling, magpasalamat daw sila kay Padre Pio na, salamat Padre Pio at pinagaling mo ako. Ako po'y natatawa, mga kaibigan. Pero kinontra niya rin yan, mga kapatid. Tingnan ninyo ang sinabi niya. Saan galing yung kagalingan? Sa Diyos. Yun. Hindi po kay San Padre Pio, hindi kay Santa Teresa ng Avila, kung kay nino pa man, hindi kay Mother Teresa ng Calcutta. Walang santo ang Yun. nagpapagaling. Ang Diyos. Yun ang maling kaisipan ng mga Katoliko. Ayun. Yun pala. Yun pala. Wala palang santo na pwedeng makapagpagaling. Kinontra niya rin, mga kapatid. Ang Diyos lamang daw ang nakakapagpagaling ng may sakit. Bakit ka hihingi kay San Rafael? Bakit ka magdasal kay San Gabriel? Bakit ka magdasal kay San Miguel? Puro kontra yan. Ito yung sinasabi ko doon po sa video ko na kinomentuhan ni Cabornok na pinapasama na wala naman akong masamang sinabi doon, na ang kanilang mga aral, gumawa sila ng ibang libro, ibang aral, katuruan, doktrina, na labag sa banal na kasulatan, mga kapatid. Labag po yan sa mga kasulatan. Bakit po? Bawal kasi lumuhod sa mga anghel. Kasi kung humingi ka ng dasal kay Miguel, kay San Rafael, kay Gabriel, na ito'y mga anghel, kung humingi ka, ibig sabihin, luluhod ka, sasamba ka. Bawal na bawal po yun sa Biblia, mga kaibigan. Kasi sabi po ni Apostol Pablo, ang lumuluhod o sumasamba, nagdadasal sa mga anghel, mananakawan ka daw ng gantimpala. Basahin ko po dito po sa banal na kasulatan, mga kaibigan. Sa Colosas 2:18, ganito po ang sinasabi ng Apostol Pablo. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhang sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. Maliwanag po ang sabi po ni Apostol Pablo, mga kaibigan, na ang isang tao na sumasamba o lumuluhod, humihingi sa mga anghel, mananakawan ka daw ng gantimpala, mga kaibigan. So bawal po ng Biblia yan. Ito yung sinasabi ko, Cabornok. Walang silbi yung mga ipinagtuturo ninyo, mga kaibigan. Doon po sa aking sinabi, doon sa video na aking ipinakita sa inyo, walang masama doon na aking sinabi, sapagkat totoo naman. Ang Iglesia Katolika gumawa ng ibang libro, gumawa ng ibang aral, pinagaan
pinagaan para hindi po masaktan ang kanilang mga miyembro. Pero alam nyo, maraming mga umaayaw na sa Iglesia Katolika eh. Ito, gusto ko pong basahin ito, mga nagko-comment sa akin. Sabi niya, si kapatid na Romeo, isa akong Katolik na nagsusuri sa tamang aral. Totoo po yun. Nananalangin kami sa mga santo, lalo pag mahal na araw. Ito pa mga kaibigan, ano? Ni kapatid na Mr. Technician, pa-English ka pa, pare. Hindi mo naman pala alam yung pinagsasabi mo, sabi niya. Hindi naman talaga din dapat tawagin na father ang mga pare. Kasi unang-una, walang mga anak. Tama naman. Pangalawa, sa Bibliang Ingles, ang pari ay priest. Father lang ang Diyos. Katoliko po ako. Hindi na ako nagsisimba kasi puro kasinungalingang tinuturo. Yan po ang sabi ni Mr. Technician, mga kaibigan. Hindi ko po ito mga gawa, mga kapatid. Ito, pansin lamang po ito ng mga talagang naliliwanagan sa aral ng Diyos. Sa mga itinuturo ng mga Katoliko na wala talaga sa Biblia. Yan po ang aking masasabi mga kapatid. Magsuri po tayo, tayong mga miyembro. Sana po mabuksan ang iyong mga isip. Ito naman ang programang Expose the Truth para i-expose ang mga totoong aral, totoong doktrina na ikinaliligtas ng mga kaluluwa po ng mga tao.